Brother Dennis, ulit ka daw. Yung i-share ko po yung account kay Brother Branham, Revelation 10:7. The Mystery of God. Sis, yung 4 minutes na lang. Sige, Revelation 10:7, The Mystery of God. So, ang kapalaman po dito, maraming misteryo ang Diyos mula dun sa Old Testament hanggang sa New Testament. Sa Old Testament po, ang mystery ng Diyos doon, di ba po yung sa time ni na Moises, nung inilabas niya yung mga Israel papunta sa Canaan, sa Egypt, papunta sa Canaan. Doon po di ba naglalakad sila sa desyerto, may ibiniba ang Diyos na pillar of fire. And then, meron pa siyang nagbigay din ng mystery ng Diyos, yung hinati niya yung dagat. Yun ay mystery of God. And then, sa time din po ni Noah, nung nagkaroon ng malakas na ulan, nagkaroon ng pagbaha. Yun po ay mystery din ng Diyos. So maraming bagay na binigay ng mystery ng Diyos hanggang sa panahon daw natin ngayon, hindi nawawala yung mystery ng Diyos. O yung siguro nakakita niyo lang po dun sa Life Magazine. Kung saan po, sa panahon po ni Brother Branham, na meron siyang yung si William Upshaw, na ano po ito, para siyang Napoleon o na yun, nakaano na siya, nakahimlay, nakahiga. So hindi na siya makalakad. Nung time na narinig niya yung mensahe ni Brother Branham, kagad po niya nagpa-pray siya, tapos yun gumaling siya. And then ito yung picture ng babae, udot balat na. Last breath na niya, narinig niya yung mensahe. Nung pinag-pray siya, binigyan ulit siya ng panibagong buhay ng Diyos. So, yun ay mystery. So, pangalawang bagay na ginawa ng Diyos na mystery, di ba? Yung sa pag-judge. Sa bawat iglesia, may paghuhukom. Hindi natin alam whether they like it or not, naghuhukom na sila doon. So, yung judgment, sino po ba yung author ng judgment? Ang author ng judgment is Jesus Christ. Sa bawat iglesia o denomination, merong nagsasabi na kami ang tama, sila ngayon. Pero, paano natin makikilala yung tunay na may pahayagan, yung tunay na church? Yung tunay na church daw, meron siyang pagko-content. So, example niyan dito sa Catholic, yung mga errors. Di ba sa Catholic, yung pinaka-pope nila, tawag nila, Pope is Father. Priest, ang tawag nila sa priest is Father. Sabi po, di ba sa Matthew 1 Timothy 2:5, ako na lang pagbasa, for there is one God and the mediator between God and man, the man Christ Jesus. So, the priest is called Father. So, kapag daw tinawag mo, meron lang iisang Diyos. Kasi doon sa Catholic Trinity. So, sa Matthew 20 verse 9, yun na nga po sinasabi ng Father. Kapag tinawag mo ang isang taong Father, you commit blasphemy. Kasi sabi nito, and call no man your Father upon the earth, for one is your Father, which is in heaven. So, meron tayo isang Diyos lang, yung Father na nasa langit. So, pag tinawag mo ang tao yung Father, blasphemy. Tapos, yung Spirit of the Holy Ghost. Di ba po sa every church sinasabi na meron silang Espiritu ng Diyos. So, ang barrier nila, once na mag-speaking ng tongues ka, hindi sabihin meron ng Espiritu ng Diyos. Pero, babangga po yan sa verse na 1 Corinthians 13 verse 1, nasabi, though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am becoming a sounding brass. So, kahit na mag-speak ng tongues ka, mag-traveling, ayun, hindi ba rin yun na may Holy Ghost ka? Ang bariya na may Holy Ghost, you can speak the word, nagpa-prophesy ka by the word of God. So, the name, pangatlong mystery, sa name po, di ba, si John, nag-baptism siya sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yung pinautismo ni John ay si John the Baptist.
So yung baptismo ni John the Baptist ay mali ba yun? So hindi error yun. May misteryo sa Matthew 28:19. Inutos ni Kristo na bautismuhan mo sila sa pangalan ng Ama at ng Espiritu. So may mystery doon is yung name. Kapag yung Father, Son, and the Holy Ghost, hindi po ito name, hindi po ito pangalan, kundi title lang. So yung mystery nun ay matatagpuan doon natin sa Acts 2:38 na repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus. So, meron po dito sa